Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Isa na namang requested topic ang pag-uusapan natin today. Ang pag-uusapan natin today is about flatulence. In Tagalog ay ito at meron din itong iba't ibang names. Pag-uusapan din natin ang mga facts about flatulence at bakit importante na malaman natin kung healthy ba tayo sa pamamagitan ng ating flatulence. Siyempre, napag-usapan na natin ang stool or feces na topic a few weeks ago. Nasa description box ang link ng video na yan, kaya check it out. Ang topic ngayon ay isa na namang mabantot, pero napaka-importanting topic. Kaya kapit lang kayo dyan, kasi isa itong mahangin na topic. Just keep on watching. My name is Ryan, and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, alcohol and drugs, primary care, and alternative medicine. Kumapit na kayo sa topic na ito kasi pag-uusapan natin ang bagyo. Oh no. Flatulence pala. Siguro i-consider ko na lang ito na isang low pressure area na dapat nating i-monitor. Kasi importante ang flatulence. Nagbibigay din ito ng impormasyon kung gaano ka-healthy ang isang tao. Ang flatulence, also known as farting, passing wind, or passing gas. It is a medical term for releasing gas from the digestive system through the anus. Ang flatulence ay tinatawag ding farting, passing wind, or passing gas. Isa itong medical term ng pagre-release ng gas or hangin galing sa digestive system through the anal area or anus. It happens when the gas or air or wind collects inside the digestive system and it is a normal process. Ang flatulence or farting ay isang normal na process sa ating katawan. Nagkakaroon ng collection ng air or gas inside the digestive system at nilalabas ito through our anus. Ang product ng flatulence or farting ay flatus. Ang flatus ay ang medical term sa gas or air na nilalabas ng ating katawan through the anus. Paano nga ba nabubuo ang flatus? Ang flatus ay nabubuo sa pamamagitan ng collection of air in the digestive tract when your body breaks down food. It can also happen when you swallow air while eating or drinking. And flatus is made up of oxygen, nitrogen, at hydrogen. Pag kumakain or umiinom ang isang tao, nagkakaroon ng collection ng gas or air sa digestive tract. At pag kumakain at umiinom, hindi maiiwasan na ang tao ay nakakalunok din ng air. Ang pagkakaroon ng intestinal gas or wind or air ay isang normal na parte ng digestion. Pero ang pagkakaroon ng excessive flatulence or flatus can be caused by lactose intolerance, certain food, or a sudden switch to a high-fiber diet. Ang flatulence can be a symptom of some digestive system disorders, kagaya na lamang ng irritable bowel syndrome or IBS. Paano mo naman malalaman kung may excessive flatulence ka? Ito ang mga common symptoms ng excessive flatulence, kagaya na lamang ng pag-release ng gas or air quite often. Kung ito ay very smelly na flatus or gas, at kung medyo malakas ang pag-release nito, at kung may abdominal distension or discomfort, at kung may rumblings in the lower abdomen. Alam mo yung rumbling? Rumbling ay yung tumutunog ang iyong lower abdomen.
Ngayon naman, let's talk about the facts about flatus or flatulence. Alam niyo ba na ang company na Devrom in 2017 nagsagawa ng survey sa 2,000 na katao at half ng 2,000 na ito ay nagsasabing na tuwing nagpakawala sila ng masamang hangin, ay sinisisi nila ang kanilang partners. Oh no. 30% naman ng mga taong na-survey ang nagsasabing nagpapakawala sila ng hangin para ma-annoy ang kanilang spouse. What? 45% naman ito ay nagsasabing biniblame nila ang kanilang mga pet dogs, kawawang pet dogs. At 3 sa 5 tao na may edad na 25 years old and above ay ginagawang prank ang pagpapakawala ng masamang hangin. Huh? Oh, sino ba sa inyo ang natatamaan sa survey na ito? Ow! Sino sa inyo ang gumagawa nito? Oh my God. At hindi lang yan. Sabi ng mga na-survey na ang top 5 food people think gives them gas are beans, eggs, vegetables, milk, and dairy products, as well as junk food. At on average, 4 times pinapakawala ng isang tao ang masamang hangin dahil sa hindi ito mapigilan. At 4 in 5 people agree na it is unhealthy to hold back a fart. Pero, ginagawa naman nila. Gusto niyo pa ba? Well, pagbibigyan ko kayo. According to the same survey in 2017, 79% of those people surveyed say their farts smell bad. 20% make a loud noise when they fart. 41% use air freshener para pagtakpan ang masamang hangin. At 64% ay nakapagpakawala ng masamang hangin during social situation or social gathering. Oh no. Sino ang mga nakaka-relate nito? Sino ang mga guilty? Raise your right hand or comment down below. At eto pa, 1 in 5 people think that excessive farting is normal. Ilang beses nga ba sa isang araw ang normal farting? Sabi ng Cleveland Clinic, it is normal for a person to fart between 14 to 23 times a day. Ano naman ang posibleng mangyari pag pinipigilan mo na mag-release ng hangin? Oh no. Nako, huwag niyong pigilan na mag-release ng hangin. Alam niyo ba, kapag pinipigilan niyo na mailabas ang hangin sa inyong katawan, na-absorb ito sa inyong bloodstream, tapos pumupunta sa inyong lungs at lumalabas sa inyong mga bibig. Pwede rin itong mag-cause ng indigestion, cramping, diverticulitis, heartburn, at bloating or abdominal distension. Kaya, huwag niyong pigilan. Sige lang, ilabas niyo yan. Share the blessing. Meron nga akong nakitang isang post sa TikTok na nagkaroon ng appendicitis dahil pinipigilan niya ang paglabas ng hangin kaya sumailalim siya sa appendectomy o ang removal ng appendix. Paano maiiwasan ang excessive flatulence? Ito ang iilan sa mga pagkain na pwede niyong kainin para maiwasan ito. Yung mga food to avoid, pwede niyo naman silang kainin as long as in moderation this time. There you go, everyone. Thank you for watching. I shall see you again on my next video. Stay safe and be healthy. 1, 2, 3, 4.